Ano? Imposible? Ay naku, kakainom lang yan ng inuming may gamot. Sabi ng doktor, napakadali kong mabuntis. Pero ang Worden International Design Institute ay malapit nang magsimula ang semestre. Ang tagal mong pinaghirapan, isusuko mo ba talaga? Jiang Feng, gusto kong panatilihin sila. Pareho sila? Suwanyi, alam mo ba kung ano ang isasakripisyo mo? Handa akong bayaran ang anumang halaga. Sila lang ang mga tao sa mundong ito na kadugo ko. May masaya kang pamilya, kaya hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko. Ang punto, hinding-hindi ko sila isusuko. Ang ama ng mga bata? Hindi siya mahalaga. Ang mahalaga ay sila ang mga anak ko. Yue, anong nangyari? Gurusu, pakidisiplinahin ng maayos ang anak mo. Huwag mong hayaang maging pasaway siya na parang asong gala. Basta na lang siya nanununtok. Yue, kanino ka nakipag-away? Mama, hindi. Gurusu, si Lucy Tao. Sinuntok ko siya, pero sinuntok din niya ako. Ikaw ang nagsimula. Gurusu, anak iyan ni Presidente Lu. Hindi ko alam kung paano mo pinalaki ang anak mo. Sinabihan ko siyang humingi ng tawad, pero sinagot niya ako. Gurusu, una niya akong tinawag na pasaway. Tumahimik ka, pero hindi pa rin iyon katwiran para manakit. Guroli, Ganyan mo ba inaayos ang away ng mga bata? Gurusu, hindi lang ito basta away ng mga bata. Si Presidente Lu ay isang direktor sa Little Angels Lupon ng edukasyon. Malapit na siyang dumating kasama ang pangalawang tagapangulo para siyasatin ang ating trabaho. Iminumungkahi kong maging makatuwiran ka at ipahingi mo kaagad ng tawad ang anak mo. Oo, Guro Su, tigilan mo na ang paggawa ng issue. Hi, Ako? Gumagawa ng isyu. Punong guro. Kahit na kailangan ang paghingi ng tawad, si Lucy Tao ang dapat munang humingi ng tawad kay Yuyu. Suwanyi, iniwan ka at nagkaanak ka ng hindi kasal. Ang dami mong pinagdaanan. Bakit hindi ka pa natuto? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi humingi ng tawad ang anak mo ngayon, masisibak ka. Kunin mo ang dalawa mong pasaway na anak at lumayas ka ngayon din. Maaaring walang ama sina Suyue at Sushin, pero may nanay sila at poprotektahan sila ng kanilang nanay. Sa kindergarten na may mga taong tulad mo, ayoko na talagang manatili. Yue, tara na. Oh, ang dami ng mga batang kaibig-ibig. Bakit wala akong kahit isa? Oh, kambal! Sayang, kakaunti lang ang mga supling ng pamilyang Fu. Isa lang ang anak sa bawat henerasyon. Wala tayong ganoong kapalaran. Naku, kanino kaya itong cute na bata? Ang lambing mo naman. Sabihin mo ulit, Lola. Lola! Araw-araw ang kulit niya. Lola, pasensya na. Ang ate ko isip bata. Inilalayo ko na siya ngayon. Sinsin, tara na. Itong bata. Kamukhang kamukha niya si Chenting noong bata pa siya. Dali, pigilan sila. Tagapangulo, yung dalawang bata ay hindi taga sa ating kindergarten. Ewan ko kung paano sila nakapasok. Nakita ko lang na inilayo sila ng nanay nila. Inilayo? Hanapin sila. Kailangan ninyo silang hanapin. nanay. Nanay, anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Tamang-tama. Ang galing mong umarte. Fu Chenting. Ako? Anong pinagpapanggap ko? Nagpapakabanal ka sa akin, pero sa labas, naglalandi ka at nangiiwan. Iniiwan mo ang asawa at mga anak mo. Alam mo na gustong-gusto ko ng magkaapo. Tigil. Nanay, pumunta ka na naman sa kindergarten ngayon, di ba? At iyon na naman ang nagpaganyan sa iyo. At ngayon, niloloko mo na naman ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagbibiro. Ngayon, may nakita akong batang lalaki na kamukhang kamukha mo noong bata ka.
Kamukhang kamukha ko. Yung bata? Nakatakas siya. Nanay, isang batang lalaki na kamukhang kamukha ko ang talagang nakalusot mismo sa ilalim ng ilong mo. Ako. Oh, paano ko naman silang pinalagpas? Nanay, anong nangyari? Tinatakot mo ako. Ang buhok ng batang iyon, Dali, kumuha kayo ng paternity test. Nanay, akala ko sinabi mo na lalaki. May isa pa, kambal silang lalaki at babae. Panahon na ba iyon? Maawa ka, Buddha. Pagpalain nawa ni Buddha ang kambal. Dali, dali. Sa paligid ng Angel Kindergarten, 10 milya sa lahat ng direksyon, maghukay ng 3 talampakan pababa. Kailangan ninyong hanapin ang aking 2 mumunting sinta. Huwag kayong bumalik kung wala sila. Kumusta, guro? Ay, ikaw pala. Sinira mo ang trabaho ko. At ngayon bumalik ka rito para guluhin ang mga anak ng iba. Punong guro, huwag ninyong kunin ang babaeng ito. At huwag ninyong payagang magpatala ang 2 anak niya. Binibinili. Guro ka naman pala. Sa harap ng mga bata, bantayan mo ang bibig mo. Punong guro, nainis lang ako. Hindi ninyo alam, ang babaeng ito ay nabuntis sa labas ng kasal. Pagkatapos mabuntis ng isang tarantado, iniwan siya ng tarantadong iyon, kaya baliw siya. Ang mga anak niya ay mga mararahas, na baliw din. Sa tingin ko, ikaw ang... Tigil ang away. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag mong pakialaman ang isang ina. Kung hindi mo alam kung ano ang gagawin ng isang ina para protektahan ang mga anak niya. Hoy, tingnan. Ito ang pamilya Fu, ang nangungunang angkan sa lalawigan ng Nan, naghahanap ng kanilang batang master at munting binibini. Wow, ang ganda ng eksena. Sinong babae ang napakapalad ang makapagsilang ng kambal na ganyan? Ang kanyang pwesto ay sigurado na. Hindi naman talaga. Ito ang pamilya Fu. Sa tingin mo ba, ang asawa ng CEO ay kayang maging ng kahit sino? Pero, kahit hindi siya maging asawa ng CEO, hindi siya pagkakaaitan ng pamilya Fu. Hindi na siya mag-aalala habang nabubuhay. Ginoong Fu, dapat ba tayong bumaba at magtanong-tanong? Hindi na kailangan. Ang magkaroon ng anak ay isang bagay na ikinahihiya. Ginoong Fu, biro mo yata. Kung gugustuhin mo, lahat ng sosyalan sa syudad ay mag-aagawan sa'yo. Kaya, kung may kahit katiting na utak ang babaeng iyon, sa sandaling makita niya ang anunsyo, siya mismo ang kakatok sa pintuan natin. Hindi pa siya lumalapit sa atin, kaya malinaw na hindi pa niya ito nakikita. Maglibot-libot ka pa ng ilang beses. Opo, Ginoo. Pansinin, lahat ng units. Ikot sa parke, sa kindergarten, at sa iba pang lugar ng ilang beses pa. Wow! Si Mommy ay sumabot! Sumabog si Mommy. Naging halimaw siya. Astig ba si Mommy? Hahaha, hindi. Parang bata. Mommy, tingnan mo ang perang kinita ko. Hindi ko sila kilala. Mommy, tingnan mo. Ito si Prinsesa Simsin. Maglagay ng mga harang sa lahat ng pangunahing daan, pagkatapos, ipunin ang lahat ng kailangan, saliksikin ang bawat sulok ng syudad. Opo.
Nanay, pasensya na. Hindi ko ba dapat sinaktan si Lucy Tao ngayon? Yuyu, tama ang ginawa mo. Dapat palagi kang lumalaban kapag inaapi ka. Kailangan mong ipaalam sa kanila. Hindi ako basta-basta. Oo, pero paano na ang trabaho mo, nanay? Huwag kang mag-alala. May mga kamay at paa ang nanay. At malakas talaga ako. Makakahanap ako ng bagong trabaho bukas. Sige, nanay. Pero ngayong gabi, pansit na lang tayo. Nanay, gusto namin ng pansit. Oh, Haha. Yuyu, Singsing. Maghintay kayo rito. Ibabalik ko lang ito. oh. Ang pamilya Fu. Sabi nila, natagpuan na ang kanilang anak na nawawala. Kumukuha sila ng isang napakahusay na tagapagturo na buong panahon. Dapat mapagmalasakit. Dapat may sertipiko sa pagtuturo ng maagang edukasyon. At marunong sa maraming wika. Madaling makahanap ng mga karapat-dapat na guro sa maagang edukasyon. Pero ang iba't ibang wika. Kumusta? Kaya kong gawin ang trabahong ito. Excited ka, ha? Maging mabait ka mamaya, ha? Siguraduhin ninyo na alam ng lahat ang mga sinta ni Mommy ang pinakamagaling. Huwag kang mag-alala, Mami. Kami ang pinakamagaling. Ginang. Fu, narinig kong nahanap mo na ang iyong mga apo. Nagpa-DNA test ka na ba? Oo, malawak at makapangyarihan ang pamilyang Fu. Sino ang nakakaalam kung ilan ang naghahanap na gamitin ito para umangat? Kailangan mong mag-ingat talaga. Nag-overthink kayong lahat. Tungkol naman sa mga tagapagmana ng Fu. Siyempre, sobrang maingat ako. Hinding-hindi ako magkakamali. Mabuti iyan. Pero Ginang, Fu, pwede mong kilalanin ang mga bata. Ang asawa ng presidente ng Fu Group ay hindi isang tungkuling kayang gampanan ng kahit sino. Tama iyan, Genen. Fu. Si Shinyiko ay hindi pa kasal, pero mahal na mahal niya ang mga bata. Perpekto siya. Hindi na kailangan iyan. Mayroon na akong mga taong naghahanap para sa isang magaling na tutor. Tutor? Kung ganoon, mag-ingat ka. Huwag kang kukuha ng may mga anak. Bakit naman? Hindi ba mas may karanasan ang mga may anak? Kung may sariling mga anak siya, makakahanap siya ng paraan para kunin ang mga gamit ng amo at iuwi ang mga ito ng patago para ibigay sa sarili niyang mga anak. Madalas mangyari ang ganoon. Bakit naman? Bawal bang magkaanak ang tutor? Ha? Hindi. Siyempre hindi. Single pa ako. Saan ako kukuha ng bata? Talaga, pangako. Yuyu, maglaro kayong magkapatid dito. Huwag kayong lalayo, para mahanap kayo ng ninang ninyo mamaya. Nakuha nyo? Huwag kang mag-alala, Mami. Babantayan ko ang kapatid kong babae. Huwag kang mag-alala, Mami. Susunod ako kay Kuya. Hihintayin ko ng maayos si Ninang para sunduin tayo. Kung may mangyari, gamitin ang iyong smartwatch para magpadala ng distress signal kay Mommy. Nakuha mo. Ginoo, nandito na si Binibining Su. Kakaiba. Bakit parang nakita ko na ang babaeng ito? Kakaiba, nakita ko na yata ang taong ito. Imposible. Siya ang CEO ng Fu Group. Paano ko siya nakilala? Miss Su, dito po. May biglang nangyari sa nanay ko. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang lugar ng mga bata. Ito ang dance studio. Ito ang silid ng piano. Wow. Marunong kang tumugtog ng piano, Miss Su? Oo, marunong ako. Hindi ko inakala na ang galing mong tumugtog. Isang piano ng ganitong tatak. Pinapangarap kong makabili nito para sa anak ko. Anak mo,
Ang ibig kong sabihin, kung nagkaroon ako ng mga anak dahil ulila ako, wala akong kahit ano noong lumalaki ako. Kaya palagi kong pinangarap na ang magiging mga anak ko ay magkakaroon ng lahat. Ah, ganoon ba? Sa totoo lang, okay lang magkaanak. Talaga? Pero wala akong anak. Hindi. Kuwarto ng lalaki. Kuwarto ng babae. May dalawa kang anak, Ginoong Fu, isang lalaki at isang babae. Pinagpala ka talaga. Oh, ikaw si Miss Su, hindi ba? Ang bait mo naman. Nanay, Kumusta, Ginang Fu? Miss Su, hindi mo pa alam, di ba? Ang aming pamilya ay may kambal na lalaki at babae. Kambal na lalaki at babae? Oo, kambal na lalaki at babae. Nakakita ka na ba ng kambal na lalaki at babae ng personal? Talagang bihira sila. Wala sa mga kaibigan ko ang nagkaroon ng kambal na lalaki at babae. Maliban sa akin. Tama, wala kang ideya. Ang pamilyang Fu ay may kaisa-isang anak sa loob ng maraming henerasyon. Sinong mag-aakala na si Chenting ay magiging kahanga-hanga? Nagkaroon nga siya ng kambal na lalaki at babae. Tiyak na pinagpapala tayo ng ating mga ninuno. nanay, O ngayon ka lang napahiya? Noong nilandi mo siya at iniwan dati, bakit hindi ka napahiya noon? nanay, ano ba ang sinasabi mo? Kailan ba ako nanloko at nag-iwan ng sinman? Miss Su, huwag mo siyang pansinin. Talagang babaero siya. Babaero? Sasabihin ko sa iyo, ang dalawang mahal kong anak ay napakasigla at napakagaganda. Ipapakita ko sa iyo ang mga larawan nila. Oh, hindi pa handa ang mga larawan. Pero mayroon ako sa phone ko. Ipapakita ko sa iyo. Pasensya na, Miss Su. Uy, Mrs. Lee, gusto mo bang maglaro ng mahjong? Ay, hindi na ako makakalaro ng mahjong. Hindi. Kasi babalik na ang apo kong lalaki at babae. Tama. Kambal sila, lalaki at babae. Nakakita ka na ba ng kambal na ganyan? Hindi pa natin nahahanap ang mga bata. At nagyayabang ka na sa buong bayan. Hindi pa nahahanap ang mga bata. Naku, Ano ang problema? Mr. Fu, bago natin mahanap ang mga bata, hindi talaga nararapat na gumawa ng ganitong ingay. Tama ka. Nadala tayo sa sobrang tuwa. Sobra tayong nakatutok sa paghahanap sa mga bata, kaya nakalimutan natin ang mga nakatagong panganib. Tanggalin agad ang lahat ng poster. At magtalaga ng 10 beses na mas maraming tao. Sa lahat ng paraan. Dapat nating mahanap ang mga bata sa lalong madaling panahon. Kahit na isa siyang gago, talagang mahal niya ang mga anak niya. Sayang na sina Yuyu at Shinshin ay hindi makakatikim ng ganoong pagmamahal ng ama. Kung hindi, pupuntahan ko sana ang lalaking ipinakilala ni Jiang Feng at titingnan ko. Yuyu, Singsin, gusto niyo ba ng daddy? Oo, kapag may daddy, pwede nang maglaro ng kabayo si Singsin. Oo, hindi na kailangang magtrabaho ng husto si Mommy. Nag-iisip ka ng lalaki, ha? Suwani, wala ka bang hiya? Li Xinyi, ano bang ginagawa mo? Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo. Kakagaling mo lang sa bahay ni Chenting. Ano? Kaya gusto mong maging tutor ng pamilya Fu? Ano? Wala kang pakialam. Hindi ko problema. Alam mo ba kung sino ang nagmungkahi kay Ginang Fu na huwag kumuha ng babaeng may anak? Sa nag-iisang bagay na iyon pa lang, kalimutan mo na ang pagtapak sa bahay ng Fu? Hindi ako makapasok. Hindi ka rin. Kung hindi, bakit ka nandito nakikipagtalo sa akin? Sinta, ipapakita ko sa'yo ngayon kung ako'y puro salita lang. Hawakan ninyo siya. Ano ang gagawin mo? Bitawan ng nanay ko! Bitawan ninyo siya. Kayong dalawang munting Sinta, panoorin ninyong mabuti. Tandaan ninyo, ang daldal mo, katumbas ng palo. Hahaha, Suwani, ngayon, nagsisisi ka ng ginulo mo ako, ha? Masamang babae ka, pakawalan mo ang nanay ko. Yue, Sinsin, ayos lang si nanay. Umupo kayo at manatili diyan. Hindi, lalaki na ako, ipagtatanggol ko si nanay. Sinta, ang lakas ng loob mong kagatin ako. Bitawan mo na ngayon. Kung hindi ka bibitaw, papatayin kita. Yuyu, bitawan mo. Li Xinyi, kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong galawin ang mga anak ko. Kuya, Yue, Li Xinyi, huwag silang hawakan. Mga munting peste na walang ama.
Ginawa ko? Ano? Anong gagawin mo riyan? Senyorito, narito na ang lahat. Mabuti, mula ngayon, iutos ang lahat ng ating puwersa. Bawat grupo, pumili ng sektor. Simulan ang malawakang paghahanap. Kapag may nakita kayong sinuman na nagnanais saktan ang senyorito at ang senyorita, alam ninyo ang gagawin. Oo, walang awa. May ilan sa inyo, sumama sa akin. Hanapin ninyo sa lugar na ito. Pakawalan mo ako, masamang babae. Mami, tulungan mo ako. Li Xingyi, pakawalan mo siya. Ayoko. Anong magagawa mo? Li Xingyi, baliw ka. Alam mo na ang pollen ay magpapalala ng hika niya. Kung may problema ka, ako ang pagbuntunan mo. Pakawalan mo sila. Wala talaga akong interes na makipag-away sa'yo sa kahit anuman. Walang interes? Bakit ka nag-apply? Sinusubukan ko lang buhayin ang mga anak ko. Kung gusto mo rin ang trabaho, aatras ako at ibibigay ko sa'yo. Aatras ka? Kailangan ko bang umatras ka? Kailangan ko lang sabihin kay Tita Juan na malandi ka at may anak ka sa labas. Kalimutan mo na lang na makatungtong sa bahay ng mga Fu. Pero sinabi ni Ginoong Fu ayos lang kahit may mga anak ako. Hahaha. Suwanyi, hindi mo pa rin maintindihan. Anong karapatan mo para makipagtawaran sa akin? Umatras? Ang gusto ko ay wakasan ito ng minsan at tuluyan. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong dalhin mo ang dalawang munting ito at lumayas na sa Tongcheng. At huwag ka nang magpakita sa akin. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pakawalan mo na lang kami. Kailangan dalhin si Sinsin sa ospital ngayon. Ospital? Sinong tinatakot mo? Hika lang iyan. Ang mga munting ito ay karaniwang matatag. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya mamamatay. Li Xingyi, kung may mangyari man kay Shinshin, hindi kita hahayaan na makalusot. Pakawalan mo ako. Singsin, pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Chenting. Naglalaro lang kami. Habulin sila. Mahal kong munti. Dinadala na kita ni Mommy sa ospital. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hika lang iyan. Para bang hindi pa natin nakita iyan? Tiyo Biao, dali. Gamot? Mahal, ayos ka lang. Mahal. Huwag kang mag-alala. Espesyal na gamot ito. Gagaling na siya. Tama, may hika rin ang ating ginang. Kaya ang binatang Panginoon ay may ugali ng pagdadala ng gamot. Salamat. Mahal, masakit ba? Mami, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Kaya pa kitang protektahan, Mami. Suwanyi, baliw ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sa tingin mo, hindi ko ipagagawa sa iba na saktan ka? Ngayon, naiintindihan ko na. Ang mga taong tulad mo ay walang moralidad at walang hiya. Kung magpapagbigay ako sa'yo, lalo ka lang aabuso. Alagaan muna natin ang sugat ng bata. Papa. Chenting, ang babaeng ito ang unang nagsinungaling. Dinaya niya kayo ni Tita Juan. May kambal pala siya, pero nagsinungaling siya na wala siyang anak. Nagsinungaling siya para makuha ang trabaho bilang tutor. Tinuturuan ko lang siya ng isang leksyon. Ikaw at ang nanay mo pumunta kayo sa bahay ko at puro kalokohan ang sinasabi. Nag-uusap kayo na kailangan ng tutor, wala kang anak, di ba? Sa tingin mo ba mas matalino ka kaysa sa lahat para pumunta ka sa bahay ng Fu at umasta na parang ikaw ang may-ari? Hindi ganoon, Chenting. Sinong nanay ang hindi kakampihan ng sariling anak? Katotohanan yan. Katawa-tawa. Sa lohikang iyan, mga kindergarten dapat ay umupa lang ng mga guro na walang anak. Kung kukuha man o hindi, desisyon yan ng amo. Ang isang walang kwenta, gaya mo. May karapatan bang magsalita? Wala kang pakialam sa mga usapin ng pamilya Fu. Chenting, pagdating sa lapit, ikaw at ako ang mas malapit. Magkaibigan na ang mga pamilya natin sa loob ng ilang henerasyon. Bakit laging siya ang pinapanigan mo? Huwag mong ipilit na may kaugnayan tayo. Ang pamilya Fu at ang pamilya Li ninyo ay walang kaugnayan. Li Xingyi, alam mo na may hika si Shinshin. Sinasadya mong ginamit ang pollen para lumala ang hika niya. Alakdan ka. Anong pollen?
Ewan ko ba kung ikaw mismo ang lihim na naghanda nito para sadyang isisi sa akin sa harap ni Chenting? Li Xinyi, nag-iisip ka ba bago ka magsalita? Paratangan ba kita sa pagsasapalaran ng buhay ng anak ko? Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng isang walang kwentang tao na gaya mo, na hindi man lang kayang bumili ng 3 pagkain sa isang araw para sa pera? Ikaw, Ginoo, tumawag na ako ng pulis. Kinukuha na ng pulis ang mga video mula sa CCTV. Binibining Lee. Pinaghihinalaan kang nagpapahamak sa buhay ng iba. Pakisamahan kami para sa investigasyon. Hindi ko ginawa. Pinagbibintangan mo ako. Lisinyi, malinaw ang ebidensya. Naghahanap ka pa ng dahilan. Wala ka ng pag-asa. Binibining Su, bilang sangkot sa pangyayari, kailangan mong sumama para magbigay ng salaysay. si Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko muna sila sa ospital para gamutin ang mga sugat nila. Maaari kang dumiretso sa ospital mamaya. salamat, Ginoong Fu. Si, Chenting, hahayaan mo lang ba akong madala? Kapag nalaman ni Tita Wan? ano? Gusto mo bang baluktutin ko ang batas para sa'yo? Kapag nalaman ng nanay ko, puputulin niya ang lahat ng ugnayan sa'yo at sa nanay mo. Subukan mo nga. Dalhin siya sa ospital, bilis. Ginang Fu, anong nangyari? Tulong. May makakatulong. Gumaganda na po ba ang pakiramdam ninyo, Ginang? Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin kanina. Bigla akong sumama ang pakiramdam. Masikip pa rin ang dibdib ko. Ginang, Dadalhin ko kayo sa ospital ngayon din. anong nangyayari sa labas? Bakit ang ingay? Bata yon, inatake siya sa puso. Ang tatay niya at maraming kamag-anak ang nagdala sa kanya. Kaya pala, sobrang ingay. Tingnan mo yung tatay. Kung si Chenting ay may kahit kalahati ng responsibilidad ng tatay na iyon, hindi niya sana pinaghiwalay ang mga apo ko at ako sa lahat ng mga taong ito. Hindi ko alam kung gaano karaming hirap ang dinanas ng dalawa kong mumunting apo. Ginang, narinig ko na ang binatang amo ngayon ay naghahanap sa buong lugar kasama ang mga tauhan niya. Huwag kang mag-alala. Ang kambal natin ay babalik na agad. Kambal na lalaki at babae. Ang batang dinala rito kanina ay kambal ding lalaki at babae. Ano? Kambal sila? Lalaki at babae? Oo, ang babait nilang mga bata. Sino ang nakakaalam kung sino? Ang pumalo sa kanila ng husto kaya namamaga ang mga mukha nila. Sobrang nag-aalala ang ama. May ama sila. Binugbog ang mga bata. At sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa dalawa kong anak? Kung may mangahas na hawakan ng mga apo ko, kahit isang buhok sa kanilang mga ulo, ako, wawasakin ko ang buong pamilya niya. Ang aking mga kayamanan, nasaan ka ba? Huwag mong hayaang apihin ka ng sino man. Sumasakit ang puso ni Lola sa tuwing naiisip niya. Ma, kumusta ka? Masakit ang puso ko. Doktor, kunin ang doktor, bilis. Ang sakit sa puso ay kailangan ng gamot sa puso. Ito ay sakit ng puso. Tanging ang makita ang aking mga mahal na apo ang makapagpapagaling sa akin. Si. Magpapadala agad ako ng mas maraming tauhan. Hahanapin ko ang mga bata sa lahat ng dako. Mag-alok ng 1 milyong pabuya. Hindi, 10 milyon. Hindi, 100 milyon. Sino man ang makakita ng aking mga mahal na apo ay makakakuha ng 100 milyon. Si. HMM. Matatag ang kalagayan niya sa ngayon. Pero ano? Ngunit, kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Natakot siya ngayon. At dahil sa pag-atake ng hika niya, lumala ang kanyang kondisyon. Sige, gagawin natin ang operasyon. Gayunpaman, may mga panganib ba? Lahat ng operasyon ay may panganib. Ilang taon na ang nakalipas. May isang kaso na hindi kailangan ng operasyon dahil isang matandang tradisyonal na Chinong doktor ang nagpagaling sa kanya. Alam mo ba kung nasaan ang matandang doktor na iyon? Narinig ko na ang isang taong nailigtas niya noon ay nagtaksil at sinira ang kanyang pamilya. Nagkawatak-watak ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, nasiraan siya ng loob. Maliban sa isang taong minsang tumulong sa kanya, isang kilalang tao, tumanggi siyang gamutin ng iba. Doktor, pakisabi sa akin kung sino siya, kung saan siya. Ako. Magsusumamo ako sa kanya. Hi,
Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ngunit, ang kilalang taong tumulong sa kanya, ay nasa ating ospital pala. Ipabili ang mga gamot na ito. Itanong sa botika ang pinagmulan at timbang ng mga halamang gamot. Huwag kang magkamali kahit isa. Hoy, siya. Dr. Shwe. Namamana ang sakit mo. Lumipas na ang tamang panahon para magpagamot. Mula ngayon, pag-aalaga na lang ang kailangan. Kailangan mong pigilin ang iyong emosyon. Manatiling kalmado at matiyaga. Madali sa'yo yan. Nawawala pa ang aking mga apo na lalaki at babae. Paano ako mananatiling kalmado? Nanay, hinahanap namin sila kahit saan. Hoy, Tandang Shwe, ang sakit ko ay namamanang sakit sa puso. Kaya sabihin mo sa akin, ang aking pinakamamahal na mga apo na lalaki at babae, hindi magmamana ng sakit na ito, di ba? Ang sakit na ito ay namamana sa mga babae, hindi sa mga lalaki. Hindi sa mga anak na lalaki, hindi rin sa mga apo na lalaki. Pero malaki ang posibilidad na sa mga apo na babae. Ano? Naku, Nanay, ayos ka lang, nanay? Chenting Dali, hanapin mo ang aking pinakamamahal na apo. Kapag naiisip kong maghihirap din siya sa parehong paraan, sobrang sakit ng puso ko. Sige, nanay, huwag kang masyadong mag-alala. Pupunta na ako kaagad. Tito Shwe, may kaibigan ako na may anak. Ang batang iyon ay may sakit din sa puso. Nag-iisip ako. Babae ba ang kaibigan mong iyon? Wa. Kaya pala sinasabi nila, kapag may madrasta ka, magkakaroon ka rin ng padrastro. Nawawala pa ang mga anak mo mismo. At ang tanging inaalala mo ay ang mga anak ng babaeng walang hiya. Sinasabi ko sa'yo, maliban sa ina ng aking pinakamamahal na apo, hindi ka makakapag-asawa ng iba. Nanay, anong pinagsasabi mo? Hindi makatwiran iyan. Itong suwail na anak, nakikipagmatwiran pa siya sa akin. Wait. Nasaan yung dalawang bata na nandito noon? Para makatipid, ang nanay nila, inilipat sila sa regular ward. Ah, salamat. Wala kang ginagawa buong araw. Kahit may sakit ang mga bata at hihilingin kong bantayan mo sila saglit, ayaw mo pa rin gawin. Anong pinagkaiba kung nandito ka o wala? Kung hindi dahil sa akin na naghahanap buhay dyan, magkakaroon kaya ng makakain ng anak mo, o makapagpatingin sa doktor. Tingnan mo yung dalawang bata, kahit may sakit sila, hindi man lang dumalaw ang tatay nila, at hindi sila nagreklamo kahit kaunti, hindi katulad mo, babaeng makulit. Ano bang ginawa ko? Kung ganyan ka kagaling, maghanap ka ng ganyan para sa'yo. Tigilan mo na. Umupo ka. Masakit ba? Aray. Sinasabi ko sa'yo, bukod sa nanay ng apo kong mahal, wala kang ibang pakakasalan. Pasensya na. Takot lang ako ng kaunti sa sakit. Sa kahit konting sakit, iyak ako ng iyak. Sobrang nakakahiya. Natural lang naman na matakot sa sakit ang isang babae. Anong ikakahiya mo? Wala akong karapatan. Mommy, paano ka nasaktan? Nakita ni Mommy na nasaktan ka. Sabi mo hindi naman masakit. Kaya sinaktan ni Mommy ang sarili para subukan. Kaya pala ganito kasakit. Mommy, nagsinungaling ako. Sobrang sakit pala talaga. Huwag mo nang saktan ang sarili mo, ha? Naiintindihan ni Mommy. Mommy, masakit pa ba? Kung gusto mong umiyak, sa balikat ko na lang. Mommy, sumandal ka sa balikat ko. Mas gumaan ba? Oo, gumaan nga. Biglang nawala ang sakit ni Mommy. May gagawin pa ako. Aalis na ako. 3 bagay. Una, paramihin pa ng 10 beses ang mga taong maghahanap. Pangalawa, magsagawa ng loterya ang ospital. Gawing manalo si Suwanyi at hindi na siya magbayad sa ospital. At ilipat siya sa espesyal na pangangalaga. Pangatlo, gumawa ng inventaryo ng negosyo ng Lee Group. Nay, ano ang ginagawa nila? Sumasali silang lahat sa palabunutan. Pumila na kayong dalawa. Palabunutan, gusto kong sumali. Anak, kailangan muna nating pumunta sa itaas na palapag para hilingin kay Dr. Shwe na gamutin si Shinshin. Pagkatapos, gagawin natin ang ibang bagay, ha? Bakit hindi muna tayo sumali sa palabunutan? Kung maghihintay tayo, mawawala na ang malaking premyo. Malapit nang dumating ang doktor para tanggalin ang mga tahi, habang kawawa pa siya. Nakuha ko na, kaya nagpapakaawa tayo. Ako ang pinakamagaling dyan.
Kayo dalawa, tumabi kayo at panoorin ninyo ako. Sige, bahala ka na. Dali, lumipat tayo sa plano B. Pasensya na, pero bukod sa mga doktor at nurse, walang ibang pinapayagang manatili. Pakiusap, umalis na kayo agad. Kumusta? Ako. Nandito ako para makipagkita kay Dr. Shue. Pwede bang gumawa kayo ng exception? Dr. Zhu. Kilala si Dr. Zhu sa hindi pagliligtas ng sinuman. Huwag mong sayangin ang oras mo. Baka kung makita niya ang anak ko, baka payag siyang gamutin siya. Suwanyi. Suwanyi, talagang wala kang hiya. Ikaw si Li Xingyi. Bakit ikaw na naman? Ang pamilya namin at ang pamilya Fu ay magkaibigan sa loob ng ilang henerasyon. Si Tia Fu ay nasa ospital. Hindi ba natural lang napuntahan ko siya? Tia Fu. Ang nasa silid na ito ay si Ginang Fu. Oo. Naalala ko nagsinungaling ka sa kanya. Sinabi mong wala kang anak. Kung makita niya ang dalawang ito, sa tingin mo, tutulong pa ba siya sa iyo? Ano? May konsensya ka? Nagsisisi ka? Huli na. Puh! Dapat naisip mo yan dati pa. Kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin, hindi kita papasukin. Hindi mo ako papasukin. Huwag mong sabihin na hindi ka rin makapasok. Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Kung kaya mong pumasok, bakit ka nagbihis ng ganyan? Pwey, dahil sa relasyon ko kay Tita Juan, pwede akong pumasok at lumabas kahit kailan. Nakita niya akong lumaki. Kahit magkamali pa ako, patatawarin niya ako. Pero ikaw, iba ka. Kapag nagsinungaling ka sa kanya, hindi ka na niya pagkakatiwalaan. Wala akong magawa kundi magsinungaling sa kanya. Pero ikaw, talagang masama ka. Hindi ako naniniwala na magiging ganoon ka walang katuwiran si Ginang Fu. Tabi ka. Hindi. Pigilan siya. Alam ng lahat na si Dr. Shue ay hindi gagamot ng kahit sino. Ang babaeng ito ay naghahanap lang ng gulo. Palayasin niyo siya. Sinabi ko na sa'yo, hindi tumatanggap ng kahit sino si Dr. Zhu. Kung mag-iingay ka pa, magiging marahas ako. Sige, tatahimik ako. Dito na lang ako uupo sa tabi ng mga bata at maghihintay. Sige. Suwanyi, bakit hindi ko napansin noon na napakawalang hiya mo? Ang tatay ng dalawang mumunting ito hindi ka iniwan dahil hindi niya kaya ang kawalang hiyaan mo, di ba? Oy, Shue, narinig ko sa baba mayroon ding kambal sa ospital. Sa tingin mo pagkakataon lang ba na sila ang dalawa nating sinta? Ang sakit sa puso mo ay hindi pa rin gumagaling. At ngayon, nagdedeliryo ka na naman? Hindi ganoon karami ang mga pagkakataon sa mundo. Alam mo ba kung bakit ang tatay ko ay hindi ka nagustuhan noon? Kapag nagsimula ng magsalita ang bibig mo, kaya nitong lasunin ang isang buong ilog ng isda. Huwag mong banggitin iyan. Mag-ingat ka. Kapag nawalan na ako ng gana sa buhay, ikaw ang unang isasama ko. Napapaligiran na ako ng mga anak at apo ngayon. Mga haskang saktan ako? Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng karma? Hindi ba ako pwedeng maghintay na lang dito? Sinong gumagawa ng ingay sa labas? Puntahan ko muna siya at paalisin. Anong ginagawa mo? Dr. Shue, Tito Shue! Itong babaeng ito, alam niyang kailangan magpahinga ni Tita Juan at nanggugulo pa rin siya rito. Sinabi ko na sa kanila na umalis. Buisit! Nagdala pa siya ng dalawang bata para sabay-sabay akong awayin. Dr. Shue, pakiusap, hayaan ninyo akong magpaliwanag. kilala ako dahil hinahayaan kong mamatay ang mga tao. Malamang narinig mo na iyon. Umalis ka na. Dr. Shue, may puso kang manggagamot. Napakabata pa ng anak ko. Maawa ka naman. Suwanyi, hindi mo ba maintindihan ang wika ng tao? Sabi ni Tito Shue. Hindi. Umalis ka na dito ngayon. Lolo Shue! Pakiusap, iligtas mo ang aking munting kapatid na babae. Aalagaan kita hanggang sa huli. Uba. Gaya ng inakala ko, wala ka lang talagang batang makulit na may ama. Ngunit walang inang nagtuturo sa iyo ng asal. Ang kapal ng mukha mong murahin si Tito Shue. Tito Shue, huwag mo na lang silang pansinin. Masama ang pakay ng babaeng ito. Dinaya niya rin si Tita Juan. Ang pinakaayaw ko ay isang babaeng puno ng kasinungalingan. Umalis! Umalis! Sibat! Li Xingyi, ibaba mo sila ngayon. Hindi ko ibababa. Hindi mo ba narinig si Tito Shue? Bilisan mo at kaladkarin sila palabas. Bitawan mo ako, Li Xingyi.
Bitawan mo sina Sinsin at Yue Yue. Bitawan mo ako, masamang babae! Gusto ko si nanay! Suwani, sa mga buhay na walang kwenta, karapat-dapat ba kayong gamutin ni Tito Shue? Kung hindi kayo aalis ngayon, itatapon ko sila at papatayin ko sila mismo doon. Hindi ka mangahas. Talagang hindi ka nagbabago. Genting, tinatakot ko lang sila. Sobrang ingay nila. Paano kung maistorbo ang pahinga ni Tita Wan? Ginoong Fu, pasensya na. Hindi ko alam na may sakit ang nanay ninyo, pero talagang hindi ko sinasadya na istorbohin siya. Narinig ko lang na nandito si Dr. Shue. Gusto ko sanang hilingin sa kanya na gamutin si Shinshin. Genting, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Tumanggi na si Tito Shue sa kanya. Ayaw niyang tumigil. Kaya kailangan kong turuan sila ng leksyon. Ikaw ang masamang babae na nalinlang kay Lolo Shue. Ang cute mo. Tumahimik ka. Tito Shue, nasaktan ang dalawang bata, at may kasalanan din ako. Pakitingnan po ninyo sila. Sige, alang-alang sa'yo. Sundan mo ako. Halika, anak. Magpasalamat ka kay Lolo Shue. Salamat, Lolo! Salamat, Ginoong Fu. Sina. Genting, hintayin mo ako. Li Xinyi, bago ako magalit, mas mabuting umalis ka na. Pero ako. Nay, hindi naman namin kayo na istorbo, di ba? Sige, Nay, may konti tayong pag-unlad ngayon. Nalaman ko na ang dalawang batang ito ay pumasok sa Angel Kindergarten. Nagpadala na ako ng tao para alamin ito. Anong Angel Kindergarten? Nay, anong nangyari? Pag-aari iyon ng pamilya Fu. Pag-aari nga ng pamilya Fu. Doon ko nakilala si Shinshin. Kakaiba. Anong pagkakataon? Paano nangyari yan? So, Dr. Shue, sabihin mo na lang sa akin. Kaya ko yan. Unan mo na lang itong reseta. Bata pa siya. Painumin mo ito sa kanya ng 2 buwan at lubos na siyang gagaling. Salamat, Dr. Shue. Miss Su, kulang ang balance ng card mo. Hindi namin may proseso ang bayad. Mangyaring gumamit ng ibang card. Imposible yan. Tiningnan ko na. Mahigit 20,000 ang gamot. Mahigit 30,000 ang laman ng card ko. Ano? Mahigit 20,000. Mahigit 200,000. Ano? Mahigit 200,000. Wala ka bang ginawang raffle sa ospital ninyo? Naibigay ko na ang utos. Ginoo, pakihintay. Tatanungin ko kaagad, anong nangyayari? Ginoo, ilang beses nang nagkaroon ng palabunutan ng ospital, ngunit sinabi ni Miss Su na malas na siya mula pagkabata. Hindi talaga siya naniniwala na mananalo siya sa pangunahing premyo. Tingnan mo ito. Alam mo, noong sinabihan kitang humingi ng tawad, kung hindi ka masyadong mayabang at humingi ka na lang ng tawad, hindi ka maghihirap ng ganito ngayon. Matigas pa rin ang ulo mo sa akin. Isa ka lamang babaeng hindi ginusto ng sinumang lalaki. Wala kang pera, pero nagpapanggap ka pa ring may dignidad. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng isang tabi, ang iyong dangal, para kumita ng kabuhayan. Pulutin mo. Bilisan mo at pulutin. Halika, kunin mo na. Huwag kang magpabagal-bagal. Salamat. Sa totoo lang, pwede mo namang sabihin sa akin. Tapos? Ikaw na may kapangyarihan at mataas ang tingin. Hindi mo maiintindihan. Ito ang mga bagay na kailangang harapin araw-araw ng mga nasa baba. Pwede mo itong iwasan saglit, pero hindi mo ito maiiwasan habang buhay. Kailangan mo itong harapin sa kalaunan. Hindi ko kaya. Isang walang ingat na laro ninyong mga mayaman ay maaaring maging dahilan upang mawala sa isang karaniwang babae ang kanyang buong buhay. Hindi ko kaya iyon. Salamat, Biao. Salamat, Mr. Fu. Biao. Sabihin mo, mas mabuti bang magmahal ng pera ang babae o mas mabuti bang hindi? Ang tulad ni Miss Su ang pinakamabuti. Uy, Lijian, kung tungkol sa kapatid mong si Li Xinyi, edi wag mo na lang sabihin.
Hindi ka ba naghahanap ng iyong kambal na nawawala ng matagal? May bakas ako. Sige, kita tayo mamaya. Ha ha ha. Wala akong oras para magloko-loko. Anong bakas? Ibigay mo na. Wala kang saya. Hindi ko talaga alam kung saan galing ang dalawa mong mga anak. Huwag mong sabihin na naloko ka. Konting usap, mas maraming bakas. Ito ang mga talaan ng lahat ng kambal sa syudad. Kunin mo. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Eto, tingnan mo, hindi na ako magtatagal. Salamat. Chanting. Ikaw, anong ginagawa mo dito? May nalagay sa inumin mo. Bilis, ilalabas kita dito. Lijian? Ano? Bilis, sumakay ka. O gusto mong manatili dito? Suwani, ikaw na naman. Bilis, dalhin mo ako sa ospital. O kaya hindi ko na mapipigilan. Naku, walang mapagkakargahan dito. At wala ring taxi. Anong gagawin natin? Ikaw, nagde-deliver ng pagkain? Hindi mo ba pinupuno ang baterya ng cellphone? O bisikleta mo? Paano kung maubusan ng baterya sa daan? Isang babaeng katulad mo. Paano ko naman malalaman na ang bigat mo? At ang bilis maubos ng baterya dahil sa'yo? At ako pa ang sinisisi mo. Nareklamo na ako sa order na ito. Nak, narinig ko, kayong mga mayayaman, lahat kayo gusto pumunta sa Black Swan Hotel. Suwani, kung maglalapit ka ng kahit na sinong babae sa akin ngayon, sabi ko sa'yo, patay ka. Ako, Maghanap ka ng paraan para dalhin ako sa ospital. O magpareserba ka ng kwarto sa otel para sa akin. anong balak mo? Ang bigat mo naman. Ayos ka na ba? Hoy, okay ka lang. Anong ginagawa mo? Alam mong hindi ko mapipigilan ang sarili ko, huminga ka pa sa tenga ko ng ganyan. Sinasadya mo yan. Hindi ah. Bitawan mo ako, hoy. Pasensya na, hindi ko talaga mapigilan. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Pananagutan mo? Para saan? Ikaw. Sinamantala mo ako. Hindi kita sisisihin. Gusto mo pa rin bang maging kabit ako? Sinong nagsabing magiging kabit ka? Hindi ba akong magiging kabit? Papakasalan mo ako. Anong mangyayari sa ina ng mga anak mo? Hindi ko kaya siyang mahalin. Ang magagawa ko lang ay bayaran siya sa ibang paraan. Ibig mong sabihin, itatago ang mga bata, iiwan ang ina, at gagamitin mo ang kabayaran para kunin ang dalawang anak na pinalaki niya sa hirap. Ako, Ginoong Fu, alam mo ba kung anong mangyayari kung ang ama ng anak ko ang humiling sa akin na gawin yun? anong mangyayari? Babasagin ko ang ulo niya. Ah, Gago ka. Suwani. Tapos ka na. Pinatang Ginoo, huwag kang mag-alala. Hindi ito malalabas. Pero nakalabas na si Miss Sue sa hotel. Hindi siya makakatakas. Oh, Hindi. Masyado pala akong nag-isip. nasapian ka ba? Parang multo ka nitong mga nakaraang araw. Ikaw ang nasapian. Baliw na talaga ako. Isipin mo, ang cute na batang iyon ay kamukha mo. Cute na bata? Anong batang babae? Nagamot ko lang ang isang batang babae ilang araw ang nakalipas. Kamukha niya ang dati mong itsura noong bata ka. Anong sakto, di ba? May sakit din siya sa puso. Matandang ulol. Di yun ang apo kong babae. Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya ngayon. Huminahon ka, huminahon. Hindi siya ang apo mong babae. Bakit ka naman sigurado? Nakita mo na ba ang apo kong babae? Hindi ko pa siya nakikita. Pero, ang anak mong si Fu Chenting, hindi ba niya nakita ang larawan? Kung anak niyang babae siya, paano naman na hindi niya alam? Ginawa ko ito para sa kanya.
Yun ang tanging dahilan kung bakit ko siya ginamot. Hindi iyon. Hindi pwede iyon. Ang batang iyon ay laging babaero. Hindi siya maaasahan. Pupunta ako para makita ko mismo. Lumabas na ba? Teka, may sakit pa ba ang bata? Ayos na siya ngayon. Yung mga halamang gamot, iuwi mo at ilaga mo. Tama. Nag-iisa ang nanay nila. Hindi madaling magpalaki ng 2 anak. Ang paglabas ng maaga ay nakakatipid din ng pera. Totoo. Mahirap talaga. Talaga? 2 anak? Bakit ako magsisinungaling dyan? Isang napakatalino at kaibig-ibig na kambal. Dali. Ibigay mo sa akin ang numero mo. Chenting, may mali. Gustong-gusto ng nanay mo na makita ang mga apo niya. Tito Biao, magdudulot ng problema ang nanay ko para kay Miss Su. Humanap ng paraan para pigilan siya. Oh, Jojoy. Sinsin, maglaro kayo rito. Ilalaga ni Mommy ang halamang gamot, ha? Sinsin, bakit walang braso ang manika mo? Tinanggal ni Luzitaw ang mga yon. Siya na naman. Ate, wag kang malungkot. Paglaki ko, kikita ko ng napakaraming pera at bibilhan kita ng napakaraming manika. Sang-ayon? Sang-ayon. Ikaw ang pinakamahusay, kuya. Mami, may tawag. Ano? Eto na. Halo, sino ang hinahanap mo? Hello? Si Sing Sing ba ito? Si Lola ito. Lola, si Sinsin et... Lola? Halo? Halo? Uy, nakita ko na kayo sa wakas. Uy, sino ka? Mami, sino yan? Maling numero. Uy, Mr. Fu. Pupunta ka ba rito? Pasensya, sandali lang. Pasensya na, landlord. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw pa para sa upa? Ang pera na mayroon ako. Kakabayad ko lang sa mga bayarin sa ospital ng anak ko. Ilang araw pa? Sige, basta't sasamahan mo ako ngayon. Kakalimutan ko na. Yung upa ngayong buwan. Paano? Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Buwisit ka! Bitawan mo si mami ko! Ikaw na paslit. Layas dito. Aray! Kuya, mami! Yue, sing-sing. Buwisit ka. Bitawan mo ako. Hoy, 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 Wani. Bilisan mo. Hindi ako magkakautang ng upa sa'yo. Bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng pulis. Masamang lalaki ka! Bitawan mo ang mami ko! Sasaktan kita! Aray, mga makukulit kayong mga bata. Papatayin ko muna kayo. Masamang lalaki ka! Bitawan mo ang mami ko! Sasaktan kita! Ang ingay! Ilabas nyo sila! Itali nyo sila ng mahigpit! Li Xinyi, ikaw pala. Anong gusto mo? Pakawalan mo ang mga anak ko, mami! Pakawalan ka? Kasalanan mo yan. Sinong nagsabi sa'yo na maging walang hiya? Ang kapal ng mukha mong pumasok sa kama ni Chenting. Li Xinyi, ikaw ang hindi makakuha ng lalaki. Kaya dinroga mo siya at sumama sa kama. Kaya sino ba talaga ang walang hiya? Buwisit, ang kapal ng mukha mong sumagot. Huwag mo akong hawakan. Buwisit. Tigilan mo ang pagpapanggap. Suwani, may taong hindi ka inaayawan. Sumuko ka na lang. At least, may masisilungan ka. Bah, sinong nagsabing wala akong pakialam? Itong babaeng may 2 anak. Siya'y pangkama lang. Sino ba naman ang magpapakasal sa kanya? Suwani, kahit libre, wala nang may gusto sa'yo. Magsaya ka dito. Lalabas ako para tingnan ng 2 buwisit na bata. Li Xinyi, huwag mo silang saktan. Ano bang balak mo talaga? Miss Lee, nandito na ang mga mangangalakal ng tao. Mami! Bastos. Bugbugin ninyo siya. Aray, tigil. Saklolo. Dalhin ninyo siya sa ospital.
Doktor, ayos lang ba siya? Huwag kang mag-alala, gising siya. Bayaran mo muna ang bill. Siya. Van Van, Van Van. Jiang Feng, anong ginagawa mo dito? Mommy! Nasaan sina Yue Yue at Sin Sin? Siya. Huwag kang mag-alala. Ligtas sila sa bahay ko. Bitawan mo ang kapatid kong babae! Bitawan mo ako! Gusto ko ang kapatid kong lalaki! Gusto ko si Mommy! Kailan darating ang mga kidnapper? Hindi ko alam. Isara mo ang bintana, dali. Huwag mong hayaang may makakita sa atin. Dalhin siya sa ospital, bilis. Nakikita ko ang pag-aalala sa mukha niya. At dahil hinatid ka niya sa ospital, tila hindi niya intensyong saktan ka. Kaya palihim kong sinundan ang sasakyan niya. Kaya sina Yue Yue at Shin Shin ay nasa kotse mo ngayon. Oh, salamat sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naging ninang para sa wala. Oh, siya nga pala. Sino yung lalaki kanina? Gwapo siya ah. Anong iniisip mo? Galing siya sa mayamang pamilya. Tsaka, may mga anak na siya. Paano niya ako magugustuhan? At hinding-hindi ko sisirain ang isang pamilya. So, wala talagang namamagitan sa inyong dalawa? Masasabi kong talagang nagmamalasakit siya sa'yo. Hindi rin naman wala. Pumunta lang ako sa bahay nila. Nag-apply ako na maging tutor ng anak nilang lalaki at ng anak nilang babae. Pero, ayaw ng lola ng mga bata na ang tutor ay magkaroon ng anak. Kaya, hindi ko makontak si Yuyu sa loob ng ilang araw. O si Shinshin. Sige, mag-focus ka lang sa paggaling. Mananatili muna sila sa akin. Huwag kang mag-alala. Li Xingyi. Mr. Fu, mali ako. Kung alam ko lang, na babae mo pala si Miss Su, hindi ko na sana naglakas loob na hawakan siya. Kasalanan lahat iyon ni Li Xinyi. Sabi niya ulila raw si Miss Su. Ang dalawang bata ay wala ring ama. Kahit mamatay sila, walang magtatanggol sa kanila. Pasensya na, wala ako sa sarili ko. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Huli na. Imbestiga mo, lipulin ang lahat ng ari-arian niya, magdamag. Wag, Mr. Fu. Nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka. Aray, tigilan mo ako. Tigil. Aray, tigil. Huwag mong saktan ang apo kong babae. Anong problema? Swek? Ako, nanaginip ako tungkol sa apo kong lalaki at babae na inaapi. Ah, bangungot lang iyon. Hindi. Ang mga taong pinadala ko ay nagsabi na gulo-gulo ang inuupahan. Maaring ang apo kong lalaki at babae ay nagkaproblema? Gusto ko pa ring puntahan at tingnan. Wag. 3 beses kang lumipat ng linya ngayon. May aksidente sa unahan palagi. Ibig sabihin, hindi ka dapat magbiyahe ngayon. Tatawagan ko si Chenting para puntahan at tingnan iyon. Ulila si Miss Su. Wala ring ama ang dalawang bastardo. Kahit mamatay sila, walang magtatanggol sa kanila. Sinasabi ko sa'yo, maliban sa ina ng aking pinakamamahal na apo, hindi ka makakapag-asawa ng iba. Anong ginagawa mo? Kung ang babaeng iyon mula 5 taon na ang nakalipas, ay ikaw, Chenting, may balita ako tungkol sa mga bata. Pumunta ka sa inuupahan nila. Ma, nakita ko sila. Dali, habulin mo sila. Bilisan mo, harangin ang paradahan. Ano ba? Ano nangyayari sa harap? Narinig ko, ang pamilya Fu, ang pinakamayaman sa timog. Hinahanap nila ang kanilang binatang amo at munting binibini. HMB. May importanteng gagawin ako. Hinahanap nila ang anak nila. Anong kinalaman ko doon? Akala mo mayaman na, sukat na? Pasensya na sa oras ninyo, mga kaibigan.
Talagang pera lang ang kailangan. Ipakuha sa tagapamahala ng gusali ang footage ng CCTV at ipadala agad sa telepono ko. Tigil. I-check agad ang plakang ito. Haha, swerte. Muntik na tayong maipit dyan. Yan. Yeah. Ninang, ang galing mo. Oy, ano? Bayad? Katatapos ko lang lumabas sa parking na iyan. Namiss ko ang malaking pera. Ninang, anong problema? Hay, ang babaeng hindi matatag ang emosyon, nakakatakot talaga. Hindi siya matatag sa emosyon. Ito ay kinunan pagkatapos siyang lumabas ng mall. Basta, ang mga ekspresyon at kilos niya ay sobrang sobra. Ito talagang hindi angkop para sa posisyon ng asawa ng presidente ng Fu Group. Pero paano ang dalawang bata? Di ba sabi mo na may dalawang anak din si Miss Su? Pwede bang dalhin niya ang mga bata dito sa bahay natin? Ang dalawa kong mahal ay magkakaroon ng mga kalaro at dapat silang masanay ng mabilis sa bagong bahay. Maganda nga iyang ideya. Pagkatapos, pupunta agad ako sa bahay ng babaeng iyan at ako mismo ang susundo sa mga bata. Si. Ginoo, nandito na po. Sino po ang hinahanap ninyo? Ito ba? Ang bahay ni Miss Jiang Feng? Parang Jiang ang apelyido ng may-ari, pero inaayos pa ang lugar na ito ngayon. Hindi na siya pumupunta rito kamakailan. Eddie, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Ewan ko. Mga trabahador lang kami. Ikaw. Kalimutan mo na. Trabahador lang siya. Wala siyang alam. Bukas, puntahan natin ang kumpanya ng pagsasaayos. Mahahanap natin ang numero ng telepono ni Jiang Feng. Mama buhat! Anong problema, binata? Wala, namalikmata lang. Tara na. Akala ko nasa ika, 30 palapag kayo. Nagsasaayos kami ng bahay. May bakanting bahay ang isang kaibigan. Sa itaas lang ng bahay ko. Kaya, doon muna ako pansamantala. Tapos lilipat ako kasama ang dalawang bata. Hindi naman sila tututol, di ba? Huwag kang mag-alala. Akala mo ba, lahat ay kasing sama ng yang kasero mo? Mag-ayos ka lang at magpahinga. Salamat. Para saan? Para saan pa ang mga kaibigan? Kumusta, Ginang Fu? Alam mo namang may mga anak ako. Isasama ko ang mga anak ko sa trabaho. Sige. Walang problema. Sige. Hanggang bukas. Paalam. Yang pagtuturo mo nakahanap na ng bagong guro ang bata nila. Pero anong ibig sabihin? Gusto nilang isama mo sina Yuyue at Singsin kasama? Natatandaan ko na noong una, hinihingi nila sa guro na walang anak. Sa sinabi ni Ginang Fu, gusto niyang panatilihin ang bata at alisin ang nanay. Kaya gusto niyang sina Yuyue at Shinshin na samahan ang bata para matulungan ang bata na masanay sa bagong kapaligiran. Ang mga mayayaman ay talagang walang puso. Kung ayaw niyang pakasalan siya, bakit ba siya nanggulo sa kanya? Ngayon, para kunin ang bata, pinaghihiwalay niya ang mag-ina. 1-1. Ang lalaking ganyan, kailangan mong talagang lumayo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng bagong trabaho, titigil na agad ako. Hindi ko alam kung bakit. Tuwing nakikita ko ang dalawang batang ito, may kakaibang kirot sa puso ko. Ginoo, sa ilang araw, babalik na ang batang amo at ang batang binibini. Kapag nakita nila ang mga regalong inihanda mo, napakarami, tuwang-tuwa sila. Dapat kong makausap ang kanilang ina ngayon. At saka, si Binibini Su ay magdadala ng kanyang dalawang anak dito upang masanay ng maaga. Pakialagaan mo sila. Huwag kang mag-alala, sinabihan na ako ng amo at ng ginang. Kumusta, Binibini Su? Para sa dalawang anak mo, may inihanda rin akong munting sorpresa. Narinig ko na ang dalawang anak ni Chenting ay babalik na.
Kung makukuha ko ang kanilang loob, si Chenting ay sabik na pakasalan ako. Siguradong humanga rin si Tita Wan. Singsin, Yueyu, naaalala ba ninyo ang sinabi ni nanay? Nanay, pangako, hindi ko hihipuin ang mga laruan ng batang amo. Hindi rin ako... Pero sabi ni Tito Fu, may mga regalo rin siya para sa inyo. Talaga? Salamat, Tito Fu! Salamat, Tito Fu. Mga chikiting, sino ang nagpapasok sa inyo? Li Xinyi, bantayan mo ang bibig mo. Hindi pa tayo tapos sa nangyari dati. Ngayon, mang-aaway ka na naman. Makikipag-away ka ba sa akin? Anong akala mo sa sarili mo? At itong dalawang kasama mo, akala ba nila dito sila dapat? Ang mga laruang ito ay lahat pinili ni Tita Wan at Chenting upang salubungin ang munting amo at munting binibini ng pamilya Fu. Sobrang pinaghirapan nilang piliin ang mga ito ng personal. Nakapasa ako sa harapang panayam ni Ganyong Fu upang maging guro ng pamilya. At si Ganyong Fu rin ang mismong nagsabi sa akin na dalhin ang mga bata dito. Huwag mong isipin na dahil nasa ospital pa si Tita Wan, pwede kang magsinungaling at magsamantala para makinabang. Anong guro ng pamilya? Tinatawag kitang guro dahil magalang lang ako. Sa totoo lang, wala ka ng iba kundi isang medyo disenteng yaya. Iyon lang. Ikaw mismo ay guro sa kindergarten. Sa pagsasabi mo ng ganyan, hindi mo ba iniisip na iniinsulto mo rin ang sarili mo? Hindi ako katulad mo. Nagtuturo ka sa kindergarten para lang kumita. Dahil wala kang ibang pagpipilian. Nandito lang ako para maranasan ang buhay. Iyon lang. Ikaw, sa buhay mo, ako, sa kabuhayan ko. Iwasan natin ang isa't isa. Pakiusap, huwag ka nang makipag-away ng walang dahilan. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam sa trabaho ko. Suwanyi, akala mo ba nasa kindergarten ka pa? Intindihin mo ito. Matagal nang magkakilala ang pamilya ko at ang pamilya Fu. Ako na rin ang parang isa sa mga nagmamay-ari dito. At ikaw, utusan ka lang? Anong lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Pustahan tayo? Mapapaalis kita? Duda ako. Sabi. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Tigilan mo na, Miss Su. Inimbitahan siya ng ginang at ng batang amo bilang kanilang tagapagturo. Sino ang nagsabi sa'yo na maging bastos? Mommy, ayos ka lang ba? Miss Su, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kasalanan ko. Kalalabas ko lang. Hindi ako nakapagpakilala sa'yo. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Miss Su. Pasensya na, Miss Su. Tia Wu, ang babaeng ito ang unang lumabag sa mga patakaran. Noong yaya pa siya, dinala niya rito ang kanyang sariling mga anak para maging palamunin. Miss Xinyi, talagang ang ginang at ang batang amo ang humiling kay Miss Su na dalhin ang kanyang mga anak dito para maglaro. Dahil si Tia Wan at si Chenting ay hindi talaga kilala ang babaeng ito. Dati kong katrabaho siya. Noong guro siya sa kindergarten, palihim siyang kumukuha ng pagkain at inumin at mga laruan para sa dalawang ito. Li Xinyi, lakas loob kang magsinungaling at manira sa akin ng harapan. Wala kang hiya. Sino ba talaga ang walang hiya? Pumasok ka at kumuha ng mga bagay nang walang paalam. Ito ba ang pagpapalaki na itinuturo mo sa kanila? Hindi ka nga karapat-dapat maging tagapagturo. Ikaw na masamang babae, nagsisinungaling ka! Ang dalawang laruang ito ay ibinigay sa akin at sa kapatid kong babae ni Chufu. Para sa'yo? Para bang karapat-dapat ka? May tatay ka, pero walang nanay na magtuturo sa'yo. Huwag mong sirain ang binatang amo at ang binibini. Li Xinyi, napakahusay ng pagpapalaki sa inyong pamilya, kaya ang bibig mo ay napakarumi, ha? Hoy, tigilan mo yan. Ging, Wu? Ang mga ito ay talaga mula kay Mr. Fu, para kina Dabao at Xiaobao. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tatawagan ko siya ngayon. Ano? Ako pa ang sinisisi. Nakita ko na ang mga pakana mo dati. Akala mo kung sino ka na at sinusubukan mong akitin ng amo para sa mga pabor? Nakakadiri ka.
Kailan ba ako nang akit kay Mr. Fu? Hindi ka ba isang tutor lang, kung hindi mo nilalayon ang batang master? Bakit ka nagpapaganda? Kanina lang nang pumasok ka, kahit ang hardenero na si Xiao Zhang ay tumingin sa iyo, at ang tawag mo sa sarili mo ay inosente. Oo, syempre. Narinig mo ba? Kung ako lang ang nagsasabi, baka mali ako. Pero kapag lahat na ang nagsasabi, ikaw ang may problema. Ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo sila. Ginagamit mo sila para makuha ang loob ng batang master at ng binibini. Hindi ka naman siguro masyadong mangmang para isipin na papayagan ka ni Tita Wan na dalhin ang dalawang bastardo na ito. Bilisan mo, bilisan mo. Huwag mo akong pigilan na makita ang mga apo ko. Maligayang pagbabalik, Ginang. Hindi pa namin siya nahahanap. Bakit ka nagmamadali? Hahanapin namin siya. Kumusta si Chenting? Huwag kang mag-alala, inay. Mayroon na akong numero ng nanay ng mga bata. Magaling. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Bilisan mo. Ngayon na. Pupunta ako upang makita ang dalawang anak ni Miss Su. Bakit ka tahimik ngayon? Tama ako, di ba? Wala kang masasabi dyan. Ang pakikipagtalo sa mga katulad mo ay nagpapababa lang ng IQ ko. Akala mo ba, mapapaalis mo ako sa ilang salita? Sino ka ba? Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka aalis, di ba? Li Xinyi, pakawalan mo sila. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ang ate ko. Tingnan mo ang anak mo, ang bangis ng mukha. Para hindi na siya magdulot ng gulo sa susunod, Ginoong Fu, ngayon gagawa ako ng mabuting bagay at tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Binibining Xinyi, hindi ito nararapat, di ba? Aling Wu, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ayaw mong maabuso ang batang amo ng mga batang ligaw, di ba? Hoy, nandito kami para ihatid ang pinta. Dito? Oh, ingat dyan, may mataas na hakbang. Li Xinyi, sumusumpong ang hika ni Xinxin. Kailangan na niya ngayon ang gamot niya. Pakawalan mo na siya. Ikaw na masamang babae. Pakawalan mo ang ate ko. Gusto ko si Mommy. Gusto ko si Lola. Pakawalan ka? Sige, lumuhod ka at pakakawalan kita. Li Xinyi, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Xinxin. Makikiraan po. Ang painting na iyon ay nagpapakita kina Yueyu at Xinxin. Anong nangyayari dito? Sa larawan ng binatang amo, paano naging itong munting cute? Hindi. Hindi ko naman siya tinawag na munting cute, di ba? Ang munting babae sa painting ay malinaw na. Xinxin, huwag kang matakot. Binibigyan ka ni Mami ng gamot. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Walang kwentang basura. Ni isang tao hindi mo man lang mahuli. Kaladkarin mo siya palabas ngayon. Kaya hindi ako namamalikmata. Talagang pinapakita ng painting sina Yueyu at Xinxin. Posible kaya. Ang lalaki ba noong araw na iyon ay si Fu Chenting? Hindi, gusto nilang itago ang bata at alisin ang ina. Kailangan kong isama ang mga bata at umalis agad. Li Xinyi, panalo ka. Aalis na ako ngayon din. Li Xinyi, kung manalo ka, aalis agad ako dito. Talaga bang aalis ka? Huwag mong isipin na lahat ay katulad mo. Ang gusto mong ipaglaban, hindi ko man lang titingnan. Yuyu, halika sa mommy. Nakita mo iyon kanina. MMHMM. Bakit siya alis? Hindi ba niya nakita ng malinaw? O baka mali ang nakita natin? Kung hindi, anong babae ang makakapalagpas sa napakagandang pagkakataon? Tama ka, walang babae ang magpapalampas ng tsansang umangat. Siguro mali ang nakita natin.
tingin mo ang lugar ng pamilya Fu? Pumapasok ka kapag gusto mo, at aalis ka kapag gusto mo. Li Xingyi, aalis na ako. Ano pa bang gusto mo? Payo ko sa'yo, tumigil ka na habang kaya mo pa. Kung hindi, ikaw rin ang masasaktan. Siyempre, pwede kang umalis kung gusto mo. Pero, kailangan mong ipagpagapang ang dalawang munting. Ito, para makalabas sa butas ng asong ito. Li Xingyi, akala mo ba talaga na pinili kong umalis dahil natakot ako sa'yo? Ano pa, wala kang iba kundi isang hamak na karaniwang tao. Kaya ng pamilyang Lee na iangat lang ang isang daliri at durugin ka hanggang alabok. Baka hindi mo pa naririnig ang kasabihang ito. Ang mga walang sapatos ay hindi natatakot sa mga may sapatos. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, kapag nakakita ka ng babaeng tulad ko, na walang-wala at walang hinihingi sa'yo, kung gayon ikaw, isang walang utak na tagapagmana, mas mabuting lumayo ka ng malayo. Ang galing ni Mommy! Siyempre naman, tara na. Bakit kayo nakatayo diyan? Tawagin ng mga guwardiya. Pigilan sila. Mga gwardya, bilis. Pakawalan mo ako! Li Xingyi, kung hindi mo kami pakakawalan ngayon, pagsisisihan mo ito mamaya. Pagsisisi? Ikaw ang dapat magsisi sa pang-iinis mo sa akin. Dalhin mo sa akin ang 2 pasaway na bata. Mr. Fu, nag-abroad si Miss Jang para sa negosyo ngayon. Hindi pa lumalapag ang eroplano niya. Malamang hindi natin siya makokontak hanggang mamayang gabi. Oy, Binatang Panginoon, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Li Xingyi. Malamang nasa villa ng pamilya Fu siya ngayon. ano? Malala ito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Siyempre, pahihirapan ko ang pinakamamahal mo para hangarin mong mamatay ka. Li Xingyi, sa atin lang ito ng mga matatanda. Sa akin mo na lang ilabas. Ginugulo mo ang bata. Tao ka pa ba? Oh, wala kang laban. Pero natatakot ka. Pero nagpapanik ka. Hindi ka ba matapang kanina? Mami, tulungan mo ako. Li Xingyi, huwag mong subukang hawakan siya. Xin, maging mabait ka. Huwag kang umiyak. Kung hindi, atakihin ka na naman. Huwag kang matakot. Tiyak na ililigtas ka ni Mommy. Lumuhod ka. Luluhod ako. Nakikiusap ako, huwag mo siyang hawakan. Kahit anong gusto mong gawin sa akin. Kahit ano ha. Hindi. Sinabi mong kahit ano kanina. Ito ang tirahan ng pamilya Fu. Hindi ka ba takot na habulin ka ni Madam Fu? Miss Lee, sa tingin ko dapat tayong magmadali. Palayasin na natin sila. Madidiskarga na si Madam ngayong araw. Huwag mong hayaang makita niya sila. Anong dapat ikatakot? Sinaliksi ko na yan. Hindi madidiskarga si Auntie Juan hanggang hapon. Kalimutan mo na. Kunin ang 2 batang ito. Sa kabilang bahagi ng pader. Pilusin silang gumapang paalis sa butas ng aso. Tao ako! Hindi ako gagapang sa anumang butas. Jojo, pakawalan mo siya. Wah, yue tao rin ako. Hindi tayo gagapang sa anumang butas. Anong ginagawa mo? Ang ingay nito. Tia Juan, bakit lumabas ka na ng ospital? Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Miss Su at ang mga bata ngayon din. Yuyu, Singsin, okay lang ba kayong dalawa? Tia Juan lihim na kinuha ng anak niya ang mga laruan na binili ni Chenting para sa munting amo at prinsesa. Kaya tinuruan ko sila ng leksyon. Sinungaling ka! Si Fu ang nagbigay ng mga regalo sa amin ng kapatid ko. Masamang babae ka! Sinungaling ka! Ang 2 batang ito. Tia Juan, ang 2 ito ay may ama, pero walang ina na nagtuturo sa kanila. Mga batang walang ama. Sa tingin ko, ikaw ang walang modo. Tia Juan, Huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi ako karapat-dapat. 5 taong gulang pa lang ang mga batang ito. Ano bang ginawa nila sa'yo? Galing ka sa mabuting pamilya, pero napakasama ng mga salita mo. Tia Juan, ano bang mali sa sinabi ko? Mga batang walang ama lang sila. Ulitin mo iyan, at hindi ako magiging mabait. Sinong nagsasabing wala silang ama? Mga bata, hali kayo dito. Oh,
Mga mahal ko, sa wakas, nahanap ko na kayo. Yue, ako ang lola mo. Ikaw ba talaga ang lola ko? Lola! Hindi ka ba natatakot na nagsisinungaling ako sa'yo? Lagi kaming iniinsulto ng mga tao. Ayaw man lang nila kaming kilalanin. Kaya ikaw na nga ang lola ko. Kasalanan ko ito. Labis kayong nagdusa. Mula ngayon, kung sino man ang maglakas loob na insultuhin kayo, hindi ko sila palalampasin. Ano? Sila? Sila ba ang mga anak ni Chenting? Paano nangyari iyon? Tiawan, baka nagkakamali ka? Li Xinyi, lakas loob mo akong tanungin? Hindi ko pa man lang tinatanong tungkol sa pagpahawak mo sa apo kong si Yue. Anong sinusubukan mong gawin? Hindi ko ginawa. Lola, ang masamang babaeng ito ay laging nang aapi kay nanay at sa amin. Kanina lang sinabi niya sa akin na gumapang palabas sa butas ng aso. Ano? Hindi iyon totoo. Tiawan, hayaan mo akong magpaliwanag. Ako ay nakikipagbiruan lang sa kanila. Nagsisinungaling ka! Ikaw ang dahilan kung bakit ang kapatid kong babae ay naatake ng hika. Ano? Naatake ba ng hika si Xingxin? Lola, mabuti na ako ngayon. Kasalanan ko ang lahat dahil hindi ko kayo agad natagpuan at hinayaan kayong magdusa. Ngayon, pagbabayarin ko sila. Sige? Sige. Lumuhod ka. Dahil hindi ka naturuan ng maayos ng mga magulang mo, ako ang magdidisiplina sa'yo sa halip nila. Ang pagluhod lang ay masyadong madali para sa kanya. Paano sila nakarating dito? Nasaan ang nanay mo? Nanay! Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo pa binitiwan si Binibining Su at ang mga bata? Nanay. Tawagin mo akong tita. Tita. Mabubuting bata. Tandaan ninyo, kung ayaw ninyong mahiwalay kay nanay, kung ganon, huwag ninyo akong tawagin sa maling pangalan. Binibining Su. Hindi ba namin sinabi sa iyo na dalhin mo ang sarili mong mga anak sa trabaho? Nagdala ka ng mga anak ng iba. Kaya nasaan ang sarili mong mga anak? Si Binibining Jiang ang matalik kong kaibigan. Dinala ko ang mga anak niya, kaya natural lang, nasa bahay niya ang mga anak ko. Anong iyo at kanya na yan? Pinapasakit mo ang ulo ko. Ang alam ko lang ay, sila ang aking mga minamahal na apo. Binibining Jiang. Sabihin mo ang halaga. Ang gwapo, pero napakabastos niya. Gusto mong kunin ang mga bata at alisin ang nanay? Kung ganun, wag mo akong sisihin kung humingi ako ng malaking halaga. Gusto ko ang kalahati ng mga bahagi ng pamilya Fu. Binibining Jiang. Hindi makakatulong ang pagtatampo. Mga matatanda na tayong lahat, dapat mong malaman kung ano ang nangyari noon. Aksidente lang yon. Wala namang pag-ibig sa atin, at may mahal na akong iba, hindi ko siya kayang pabayaan para pakasalan ka. Ginoong Fu, masyado kang nag-iisip. Hindi ko rin naman balak na pakasalan ka. Dahil may mahal ka na, saka mo pakasalan siya at magkaanak kayo. Hindi ba't perpekto iyon? Bakit kailangan mong kunin ang mga anak ko? Alam mo ba kung paano sa lahat ng mga taon na ito, nag-iisa akong may 2 anak, walang anumang suporta, nakayanan kong mabuhay? Sila ang buhay ko. At ngayon, gusto mo akong magtakda ng presyo sa kanila. Ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang dugo ng pamilya Fu, hindi maaaring pabayaang mabuhay sa labas ng pamilya. Gusto ko lang, hanggat maaari, makabawi sa iyo. Paano kung hindi ako tumanggap? Kung gayon, hayaan ang mga bata na manatili sa bahay ng Fu ng ilang araw, at hayaan silang pumili. Huwag kang malungkot. Mga bata, alam mo naman, mahilig lang silang maglaro. Hindi ako malungkot, nag-iisip ako. Kung may nagawa ba akong mali, ang pamilya Fu ay kayang ibigay sa kanila lahat ng hindi ko kayang ibigay. Siguro, ang pagpapaubaya para sa kanila ay ang pinakamabuting pagpili. Huwag kang magpakatanga. Noon, para sa kanila, tinigil mo ang pag-aaral sa ibang bansa ng walang pag-aalinlangan. Hindi ba't para dito, ang buklod ng dugo? Jiang Feng. Sila lang ang pamilya ko. Talagang hindi ko sila kayang mawala. Huwag kang mag-alala. Sa ilang araw, kaarawan na nina Yue at Xingxin.
Sasabihin ko kay Fu Chenting bukas na magdaos siya ng malaking handaan para sa kanila. Kapag nangyari iyon, bilang kanilang tagapagturo, maaari mong asikasuhin ang pag-aayos ng lugar. Pagkatapos, habang maraming tao, ilalabas natin ng palihim ang mga bata. Dalawang munting bubuyog. Lumipad papunta sa mga bulaklak. Lumipad. Papa, maganda ba ang kanta ko? Ang galing mong kumanta. Mr. Fu, hindi ka na naman pumasok sa opisina ngayon. Gusto ko lang talagang gumugol ng mas maraming oras sa mga bata. Talaga namang mabuting ama siya. Hayaan natin siyang makisali. Hayaan ang mga bata na mas maranasan ang pagmamahal ng ama. Mr. Fu, ang presensya ng ama ay nagpapalakas ng loob ng mga bata at nagpapakumpleto sa kanilang pagkatao. Ang susunod na laro, bakit hindi ka makipaglaro sa kanila? Sige, paano tayo maglalaro? Turuan ninyo si Papa. Okay. Yehey! Nakikipaglaro si Papa sa atin. Ay, nahuli ko si Mami. Hindi. Nahuli natin si Miss Su. Naku po, buti na lang noong kindergarten, sinanay ko silang tawagin akong Miss Su. Tapos na ang laro. Magaling, Shinshin. Nahuli mo si Miss Su. Ngayon, si Miss Su naman ang manghuhuli sa atin. Handa na ba kayo? Handa na. Mga bata, nakatago na ba kayong lahat? Darating na siguro para manghuli sa inyo. Miss Su, halika hulihin mo ako. Nasaan na kayo? Mag-ingat. Nasaktan ka ba? Ikaw at ako. Ikaw mauna. Bago ang birthday party ng mga bata, hindi ka naman abala, di ba? Hindi talaga ako abala. Halos lagi lang ako sa bahay. Talaga? Ang galing naman. Mas makakasama mo na ang mga bata. Ayos. Bago ka umalis, si Yue at si Sinner makakasama na si Daddy. Natutuwa ba talaga siya kapag andito ako? Mga babae. Hindi nila sinasabi ang totoong nasa isip nila. Pasensya na, Mr. Fu. Kailangan kong sagutin ang tawag. Uy, Wanwan, tapos na. Nakapagrenta na ako ng kotse. Oo. Sa peking pagkakakilanlan. Basta magtulungan tayo sa loob at labas. Pagdating ng panahon na malaman ng pamilya Fu, nakalabas ka na ng probinsya. Ang galing. Napakabait ni Mr. Su. Mr. Su, Siya ang boyfriend ni Jiang Feng. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ang apelido ng boyfriend niya ay Su. Kaya pala parehong Su ang apelido ng mga bata. tama. Nabanggit nga niya iyon. Pero, may sinagot kang tawag. Bakit ka ba nagtatago? Sino? Sinong nagtatago? Ikaw ang nagtatago. Nakikinig ka sa tawag ko. Ako. Anong ako? Wala ka nang masasabi ngayon? HMP. Miss Su, paano na ang dalawang anak mo? Hindi ko ba sinabi sa'yo? Sa lugar ni Jiang Feng. Bakit hindi mo? Dalhin sila rito bukas para makipaglaro kay Weiwei at Shinshin. Ano? Hindi ba maginhawa? Siyempre hindi. Si Su ang nagdala sa kanila sa bakasyon. Talaga? Ang kasintahan ni Miss Jiang ay napakaasikaso sa mga anak mo. Suwanyi, ikaw na walang hiyang babae. Alam mo na gusto ng pamilya Fu na itago ang mga bata at alisin ang ina. Pero nagpanggap kang hindi nakikilala ang dalawang bata. Sa pagpapanggap bilang guro, sadyang lumapit ka at inakit si Chenting. Naiinis ako na hindi ko nakita ang iyong panloloko noong araw na iyon. Hintayin mo lang.
Ginang. Talagang maalalahanin si Miss Su. Ah, mabait, maalalahanin, at magandang asal. At maganda rin siya. Kung sana lang ang nanay ng dalawang batang ito ay si Miss Su. Oh, Miss Jiang, ang swerte mo. Siyempre, sa hinaharap, lahat ng kayamanan ng pamilya Fu ay sa aking anak. At ang sa aking anak ay sa akin. Ha ha ha. Sasabihin ko sa'yo, yung eksenang iyon ay talagang nakakatakot. Muntik na akong mamatay. Naku, tingnan mo ang itsura niya. Ito, masisisi mo ba ako sa pag-iwan sa nanay at pagkuha sa bata? Miss Su, pinaghirapan mo yan. Uminom ka ng tubig. Salamat. Chenting, anong ginagawa mo dito? Miss Su, okay ka lang ba? Okay lang, okay lang. Ikaw, Ang lala ng itsura mo. Inililihis ko lang sila para sa'yo. Sa isang saglit, ang atensyon ng lahat ay nasa akin para makilos ka na. Yung gago na iyon, bakit siya nakatitig sa'yo? Siya? Hindi kanya gusto, di ba? Imposible. Aksidente lang iyon. Sige, bahala ka na. Naghihintay sa'yo si Suran sa labas. Yung disenyo ng brooch na ginawa mo dati, gusto talaga ng kaibigan ko iyon. Pinasabi niyang, magpasalamat ako sa'yo. Walang anuman. Basta nagustuhan niya. nag-aral si Miss Su ng disenyo ng alahas. Oo naman. Noon, ang 1-1 natin ay nakapasok sa Walden International Design Institute na may buong scholarship. Nanguna siya. Sayang. Anong sayang? Na nakatagpo siya ng gago na gaya mo. Hoy, kung manlalait ka ng iba, laitin mo na lang sila. Bakit mo pa ako dinadamay? May nasabi ba akong mali? Hindi ka ba walang hiya? Hindi ba ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa kanya? At saka siya iniwan? Ako, At ngayon, gusto mong panatilihin ang bata at iwan ang nanay, di ba? ako. Wala ka nang masabi? Walang hiya. Tingnan mo lang ang sarili mo. Sino ang mag-aasawa sa'yo? Ibig mong sabihin, kung ako'y naging mahinahon at mabait, ikakasal ka ba sa akin? Sa panaginip na lang. Kung ganoon. Walang hiya ha? At nagdadahilan ka pa rin. Tara na, 1-1. Kahit na hindi siya ang may kasalanan sa nangyari noon, nakakatuwa pa ring panoorin na mailagay siya sa lugar. Oras na para umalis. Ikaw, Tito Biao. Sige, alamin mo kung sino ang tarantadong nagbigay sa akin ng inuming iyon noon. Hanapin mo siya, buhay o patay. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, saan pa tayo hahanap? Opo, senyorito. Dahan-dahan, ingat sa mga hakbang. Hoy, binibining Lee. Handa na ang lahat. Suwanyi, kahit anong pakana mo sa pagkakataong ito, wawakasan ko ito ng tuluyan. Binabati kita, Ginang Fu. Nagkaroon ka ng kambal, isang lalaki at isang babae. Sobrang naiinggit kami. Oo. Ay, salamat. Hindi mo alam, ang dalawang bata na iyan ay napakalikot. Nako, itong matatanda kong buto ay malapit ng mabuwag. Ay, kung mas makulit ang mga bata, mas matalino sila. Talaga? Ha. Si Ginoong Fo ay bata pa at may pag-asa, at mayroon siyang tagapagmana. Kaya pala patuloy na tumataas ang mga bahagi ng Fu Group. Talagang nagdala sila ng dalawang maswerteng bituin. Salamat sa lahat. Hoy, nasaan ang mga bata? Huwag silang itago. Ipakita mo sila sa amin. Ibahagi mo rin sa amin ang swerte. Ay, saan napunta ang aking mga alaga? Hanapin mo sila. Opo. Hoy, huwag mong hawakan ng mga bulaklak na yan. Baliw ka ba? Alam mo ba kung kaninong mga anak ito? Kahit nag-ibigay nila ang gusaling ito ngayon, walang sino man ang mangangahas na magreklamo. Umalis kayo dito ngayon. Dumadagsa ang mga bisita. Si Ginang Fu at si Fu Chenting ay napapalibutan sa harapang bulwagan. Wala silang oras para bantayan ang mga bata. Ngayon ang tamang panahon. Dapat akong umalis ng maaga para maiwasan ang anumang gulo. Yu, Singsin, hali kayo rito. Magtago tayo kay Lola at kay Tatay at maglaro tayo ng taguan, ha? Yehey! Siya. Nanay si Suyo, ito ang munting sinta. Suyu. Ay, siya yung isa na,
dati, nanakit sa zitaw mo at pinalayas sa kindergarten. Hindi ba siya yung munting bata na walang tatay? Paano siya nakapasok sa napakasosyal na lugar? Ano naman kung wala siyang tatay? May nanay siyang walang hiya, kaya walang lugar na hindi niya mapapasukan. Kita mo? Sino bang nakakaalam kung pumasok siya ng palihim sa butas ng aso? Ayoko sa mga ganito. Tara, tingnan natin. Ay, masakit ng kaunti ang tiyan ko. Mrs. Lu, mauna ka na. Dadaan lang ako sa banyo. Suwanyi, si Mrs. Lu na ito ay marunong ng sining ng pakikipaglaban. Magsaya ka. Luzitaw, hindi mo pwedeng basta hampasin at sigawan ang mga tao ng ganyan. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Dapat kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad! Hihingi ba ako ng tawad sa iyo, munting bata? Ikaw ang nagsabi sa munting bata na saktan ng anak ko. Mrs. Lu. Kaya pala ganyan si Luzitaw. Kasalanan ng ama dahil hindi siya tinuruan. Kung paano ko dinidisiplina ang anak ko, ay hindi para sa isang walang hiyang babae na tulad mo na pamuna. Mami, hahaha! Kayong mga munting bata, karapat dapat ba kayong narito? Gumapang kayo palabas sa butas ng aso. Mami, Lola! Sising-sin. Gumapang ka. Tao ako! Ayokong gumapang sa butas ng aso! Gusto ko ang nanay ko, gusto ko ang lola ko. Lola, saan ka nakakuha ng lola? Kayo'y mga batang hindi ginasto. Para lang kayo sa paggapang sa butas ng aso. Ikaw, pakawalan mo sila. Hindi sila mga walang kwenta. May lola at tatay sila. May lola at tatay sila. Inaapi mo sila. Ang lola at tatay nila ay hindi kanila hahayaang makalusot. Nanay, nanay! Ano naman kung inaapi ko sila? Anong gagawin mo? Masamang babae ka, ipapagulpi kita sa tatay ko. Nanay, lola, tatay. Hahaha, tatay, lola, anong klaseng tanga ang mag-aampon sa inyong dalawang peste? Aapihin ko kayo ngayon. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin. Gumapang ka, musmos. Ayoko! Kuya, pakawalan mo ako, kuya. Pakawalan mo sila. Ang tapang mong saktan ng anak ko. Dudurugin kita, gaya ng pagdurog ko sa dalawang langgam. Yue, Xing-Xing. Lola! Tao ako, hindi ako gagapang sa butas ng aso. Hindi ako cute. Lola, Daddy, Silay. Ginoong Fu, pakinggan ninyo ako. Nagbibiro lang ako. Biro lang. Alam na alam ni Ginang Lu kung paano pumili ng mga biktima. Eksakto, ang kapal ng mukha niyang tawaging cute ang batang amo. At pinagapang pa siya sa butas ng aso. Naghahanap talaga siya ng gulo. Oo nga, ni hindi man lang niya tiningnan kung nasaan siya. Totoong totoo, kahit ang asawa kong mabangis, ay pinaalalahanan na ang mga anak namin ng maaga. Na pumunta dito at maging mabuti sa batang amo at binibini. Pero ang pamilya Lu ay nagkaisa laban sa kanila, kapwa matatanda at mga bata. Ginoong Fu, talagang hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na sila pala ang inyong batang amo at munting prinsesa. Ibig ninyong sabihin, kung hindi sila mga anak ko, maaari ninyo silang apakan at insultuhin ayon sa gusto ninyo? Huwag mong subukang apihin ang nanay ko. Sila ang mga cute. Bubugbugin ko sila hanggang mamatay. Tumahimik ka. Ang kulit mong bata. May isa ka pang sabihin, babaliin ko ang mga binti mo. Asawa ko, bakit mo sinasaktan ang anak ko? Bata pa siya. Kung hindi ko siya didisiplinahin ngayon, hihintayin mo pa bang makagawa siya ng kapahamakan? Ikaw ang tanggang nagpalaki sa kanya. Presidente po, bata pa ang bata, pakiusap. Presidente Fulu, magaling ka talagang umiwas sa totoong issue. Mahilig magbiro ang asawa mo. At ang anak mo'y walang muwang pa.
Kung gayon, ikaw, bilang chairman, pananagutan mo ang mga kahihinatnan nila. Mga gwardiya. Itaboy ang pamilyang ito sa syudad. Huwag, Presidente Fu. Ako, nandito ang buong negosyo ko. Negosyo. Malapit nang mabangkarote ang negosyo ng pamilya Lu. Ano bang negosyo mo? Hoy, Huwag, Presidente Lu. Ako, didisiplinahin ko na ang pamilya ko ngayon. Ikaw ang malas, araw-araw sa bahay, ang yabang mo at mapang-api, sige. Ngunit ngayon, ikaw pa nga ay, naglakas loob kang mang-insulto sa mahal na anak ni Presidente Fu. Kunin mo ang batang iyan na iyong isinilang, at lumayas ka na. Si Tao-Tao ay sarili mong anak. Bakit mo siya tinatawag na bastardo? Tao ka pa ba? Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya mapapahiya. Buisit ka, lumuhad ka at humingi ka ng tawad. Gusto mo bang ang anak mo ay mawala ng lahat? Huwag, Presidente Fu, pakiusap, maging mapagpatawad ka. Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa akin. Patawarin mo na ang pamilya Lu, pakiusap. Tatay, sinaktan niya si Mommy. siya talaga ang nanay ni na Yue Yue at Shin Shin. Huwag mag-alala, nahimatay lang siya. Pero may mga senyales ng pagkalaglag. Dalhin siya sa ospital para mailigtas ang pagbubuntis. Pagkalaglag? Ililigtas ang sanggol? Anong ginagawa mo? Tito Biao, bahala ka na dito. Lahat ng iba, lumayo kayo. Opo, Guro. Ito, buntis na naman si Miss Su. Si Miss Su ay isang normal na babae. Nabuntis siya. Anong masama doon? Pinuna na siya noon dahil nagkaanak siya ng hindi kasal. At ngayon siya, ulit? Hey, sinasabi ko sa iyo, matanda, paano ka naging bulag? Palagi mong pinoprotektahan ang anak mo. Ikaw ang nalilito. Anong kinalaman ng pagbubuntis niya kay Chenting? Iibig mong sabihin, ang anak na dala niya ay kay Chenting. Ano pa? Si Miss Su ay, hindi siya ganoong klaseng babaeng malandi. O ikaw ba? Ikaw, matandang bruha, mayroon ka ring. Yung ugaling mapagmataas ng mayayaman? Mababa ang tingin mo sa kanya dahil wala siyang pinagmulan. Gusto mong panatilihin ang anak at alisin ang ina? Sinasabi mo bang ang nanay ni na Yue Yue at Sing Sing ay si Miss Su? Siyempre, Kaya ang sanggol na dala niya ngayon. Bilis! Ihanda ang sasakyan! Sa ospital! Doktor, kumusta siya? Mommy? Wag. Gusto ko si Mommy. Huwag kayong mag-alala, ayos lang ang mommy ninyo. Talaga? Matagal na siyang kulang sa nutrisyon. At nitong huli, labis siyang nagpapagod. Bilang asawa niya, dapat mong alagaan siya ng higit. Salamat, Doktor. MMHMM. 1-1, gising. Sabihin mo sa akin, totoo ba lahat ito? Bo. Hindi pa rin ako makapaniwala. 1-1, 1-1. Huwag mo akong takutin. Okay ka lang? Kung may mangyari sa'yo. Hoy, masyado kang maingay, babae. Hayaan mo nang magpahinga si 1-1. Lumabas ka. Ikaw ang dapat lumabas. Sandali akong nawala at nasaktan si 1-1. Haharapin kita mamaya. May kailangan din akong pag-usapan sa'yo. Mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Kaninong mga anak ba talaga sina Yue Yue at Shin Shin? Ano? Payo ko sa'yo, mag-isip kang mabuti bago sumagot. Kung hindi, ang pagiging direktor mo ngayong taon, baka hindi matuloy. Binabantaan mo ba ako? Ikaw ang may-ari ng Huanyu Group? Ano sa tingin mo? Gising ka na. Ako. Bakit ako nasa ospital? Kasalanan ko na hindi kita naalagaan, pinayagan ko silang hiyain at apihin ka. Ang dami mong dinanas. Mr. Fu, ikaw. Anong sinasabi mo? Itinatago mo pa rin sa akin. Umamin na si Jiang Feng. Anong inamin? Nagkukunwari ka pa. Sabi niya, sina Yue Yue at Shin Shin ay mga anak nating dalawa. Siya. Inamin niya talaga ang lahat. Kaya totoo ang sinabi niya. Dinaya mo ako. Sinong nagsabi sa'yo na magsinungaling? Niloko mo ako ng husto. Inapi ako ng pamilya Fu ninyo. Gusto nilang panatilihin ang bata at alisin ako.
Sinong nagsabi na kukunin ko ang bata at iiwan ka? Hindi ba pareho ninyong gusto iyon? Bitawan mo ako. Akala ko si Jiang Feng ang babaeng iyon, kaya nga pinlano kong kunin ang bata at iwan ka, kung alam ko lang na ikaw. Sana mas maaga kitang napangasawa. Sinasabi ko sa'yo ang totoo. Sumusumpa ako. Oo, syempre. Totoo, totoo. Kaya kong patunayan para sa kanya. Nanay, bakit ka nandito? Ni hindi mo alam kung sino ang tunay na ina ng mga bata. Himala na hindi pa nababangkarota ang Fu Corporation habang ikaw ang namumuno. Talagang swerte iyon. Ako hindi ko kasalanan iyan. Kaninong kasalanan iyon? Tiyak na may ginawa ka para saktan siya. Kaya itinago niya iyon sa'yo. Inosente ako. Binibining Su, hindi. Masyadong formal ang Binibining Su. Mula ngayon, tatawagin na rin kitang Wanwan. Ikaw na ang magiging manugang ko. Kung may mga has na mga api sa'yo, ako ang unang haharap sa kanila. Ginang Fu, hindi ako. Wanwan, ano ang ginawa ni Chenting para magalit ka? Sabihin mo sa akin. Ako na ang bahala sa kanya para sa'yo. Hindi, Ginang Fu, si Ji, Fu, at ako. Hindi naman talaga gaanong malapit. Sinusubukan mo pa rin akong lokohin? May 3 anak na kayo at hindi pa kayo malapit? 3 anak? Paano ito nangyari? Anong problema? Paano naging 4 ang mga paa at 4 na braso? Hindi lang 4 na braso at 4 na paa, kundi may 2 pang ulo. Talaga. Talagang may 2 ulo. Guro, anong klaseng halimaw ito? Wow. Sa tingin mo, maaari bang? Kambal? Ha? Kambal. Maligayang pagbabalik, Madam. Bakit parang Reyna ang trato sa akin? Para salubungin ang aking, Ray na pauwi. Eddie, ibaba mo ako. Tatawanan ako ng mga tao. Sinong mga ngahas tumawa? Marami pang ganito. Kailangan nilang masanay na ngayon. Mrs. Fu. Ikaw mismo ang pumunta para pumili ng alahas. Mrs. Zhang, ipakilala ko sa iyo. Ito ang manugang kong si Wanwan. Wanwan, ito ang asawa ng CEO ng Zhang Group. Kumusta, Mrs. Jiang? Oh, kaya pala ito si Miss Su na nagbigay. Sa pamilya Fu ng kambal na lalaki't babae. Tama. Napakalaking biyaya. Sino ang magsasabing hindi? At ngayon, buntis na naman siya. Buntis na naman. At kambal na naman. Sa loob ng ilang henerasyon, iisa lang ang tagapagmana ng pamilya Fu. Pero sinong mag-aakala nang mapunta kay Chenting, yumabong ang pamilya? Oh, congratulations. Kailan ang kasal? Sa susunod na linggo, Mrs. Zhang, siguraduhing makarating ka. Siyempre. Siya nga pala. Kara-rating lang ng mga bagong estilo kay Tia. Gusto mong puntahan at tingnan. Siya. Wanwan, babalik ako agad. Mauna ka nang mamili. Kung may nagustuhan ka, kunin mo lang. Wanwan, nanalo ang disenyo mo ng gintong parangal. Nakatanggap ka ba ng abiso? Sige, ililibre kita ng hapunan bukas para ipagdiwang. Kaya ikaw si Suwanyi. Sino ka? Anong gusto mo? Ni hindi mo kilala si Miss Go. Itong mga alahas mula sa Goose Jewelry. Halos kalahati sa mga ito ay dinisenyo ni Miss Go. Isang babaeng umangat sa maduduming paraan. Paano ba naman si Chenting na magkagusto sa tulad mo? Oo, hindi ko rin maintindihan. Bakit kailangan niya akong piliin? Bakit hindi niya pinili ang talentadong si Miss Gu na lang? Ikaw, anong pinagmamalaki mo? Ginagamit lang ng pamilya Fu ang sinapupunan mo para magkaanak? Akala mo ba talagang si Chenting ay sasamahan ka habang buhay? Tingnan mo ang estado ng pamilyang Fu. At ano ang estado mo? Sa anong paraan ka karapat-dapat kay Chenting? Miss Gu, hindi talaga kasing husay ng pamilya mo ang pamilya ko. Pero ang Chenting mo ay ikakasal na sa akin. Sa susunod na linggo na ang kasal. Natatandaan ko na inanyayahan natin lahat ng mga kilalang tao sa lungsod. Bakit hindi ka naimbitahan?
Ikaw! Alisin mo ang marumi mong kamay. Ang Heart of the Ocean na ito ang nagwagi ng gintong parangal sa International Jewelry Design Competition. Bakit nandito ang isang alahas na nanalo ng ginto? Walang alam na taga-bukid, ni hindi mo alam iyon. Siyempre, dahil ang misteryosong taga-disenyo na si Luna, na nanalo ng gintong parangal, ay si Miss Go. Miss Gu, hindi ba nagkataon? Ang disenyo ko ay eksaktong kapareho ng Heart of the Ocean na ito. Huwag kang mag-feeling. Alam mo ba kung ano ang disenyo? Diyos ko, wala talagang hiya ang babaeng ito. Ang kapal ng mukha niyang sabihin na sa kanya. Para maging karapat-dapat sa Fu Group, todo na todo talaga siya. Sasabihin niya kahit anong kasinungalingan. Ipagyayabang niya kahit ano. Nagmamayabang pa siya sa harap mismo ng totoong may-ari. Nakakatawa. Tama ka. May mga tao na talagang walang hiya. Sasabihin nila kahit anong kasinungalingan. Ipagyayabang nila kahit ano. Nagmamayabang pa sila sa harap mismo ng totoong may-ari. Nakakatawa. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Kung sino ang sumingit, yon. Gusto mong umalis? Anong akala mo dito? Akala mo pwede kang pumasok at umalis kahit kailan mo gusto? Miss Gu, anong ibig mong sabihin? Gusto kong pumasok, pero ayaw mo akong papasukin. Gusto kong umalis at hinaharangan mo pa ako. Naghahanap ka ba ng away? Narinig mo na ba ang lugro? Alam mo ba ang nangyari sa kanila? Ang tapang mong manakot sa akin? Kung yan ang sabi mo, ay yun. Tabi. Hindi ako aalis. Itong si MS, so, ay ang batang misis ng Fu Group. Ngayon, sumama siya kay Madam Fu. Huwag kang gumawa ng gulo. Kung hindi, kapag dumating si Madam Fu, magkakagulo. Ano ang kinakatakutan mo? Itong babaeng ito, na ang alam lang ay humiga sa kama. Sa tingin mo ba talaga na mahahawakan niya ang posisyon niya bilang batang misis ng Fu Group? Hindi niya kaya. Sa tingin mo kaya mo? GN, Fu, bakit ka nakabalik agad? Kung hindi ako nakabalik ng mas maaga, sino bang nakakaalam kung paano sana kayo naging dalawang mukha at inapi ang batang ginang ng pamilya Fu? Gi, Enj, Fu, paano ko naman siya aapihin? Ang babaeng ito ay marunong lang magpabiktima. Ako ang hahatol kung nagpapanggap ba siya. Walang ibang makikialam. Wan, may nakikita ka bang estilo na gusto mo? Ang lahat ng mga estilong ito ay pangkaraniwan. Walang espesyal. Walang kislap. Ang tanging maganda rito ay itong Heart of the Ocean, at imitasyon lang ito ng disenyo ng iba. Ikaw! Ay, nakalimutan ko. Lahat ng ibang estilo ay idinisenyo ni Miss Gu. Si Miss Gu ay hindi lang maganda ang pinagmulan ng pamilya, kundi napakatalino rin siya. Ang mga alahas na dinidisenyo niya ay napakarami at iba-iba ang estilo. Miss So, ano ang ibig mong sabihin? Ang aming Miss Go sa buong mundo ng disenyo ay patuloy na sumisikat, lalo na kamakailan. Nanalo pa siya ng gintong parangal sa International Jewelry Competition. Kahit na ikaw ngayon ay ang batang ginang ng Fu Group. Pagdating sa pinagmulan ng pamilya at talento, hindi mo kailanman mapapantayan si Miss Go. Sakto. Isang babaeng kakasampo lang sa kama niya, ang maglakas loob na ihambing ang sarili kay Miss Go. Sobra naman ang kayabangan niya. Paano kayo naging ganyan? Kahit na hindi niyo siya kilala, nagsasalita kayo ng basta-basta. Ma, ayos lang ako. Sa totoo lang, hindi naman sila ganap na mali. Wala talaga akong tanyag na pamilya. At konti lang ang talento ko. Ngunit ang kakaunting talento ko ay higit pa sa sapat para durugin si Miss Gu. Suwanyi, ang yabang mo talaga. Hindi ka naniniwala. Sige, magkita na lang tayo sa seremonya ng parangal. Ma, tara na. Si Wan, wag mo na silang pansinin. Pinagmulan ng pamilya, talento, ano ba iyon? Hindi iyon mahalaga sa pamilya Fu. Basta't kayo ni Chenting ay nagmamahalan. Iyon lang ang mahalaga. Alam ko, Ma. Anong ginagawa mo? Sinusubukan ko ang damit. Dadalong ako sa ang seremonya ng parangal ng International Design Competition. Ilan pang sorpresa ang itinatago mo para sa akin? Marami. Sa wakas, batiin natin ang nagwagi ng gintong medalya, MS, Luna. Magandang MS, Luna. Pwede mong ipakita sa amin ang maganda mong mukha? Siyempre.
Hindi ko inakala na magiging ganito kagaling si Wanwan. Ngayon walang maglalakas loob na maliitin siya. Suwani, paano naging siya? Wow! Gaya ng inaasahan sa aking Diyosa. Ang ganda. Wow, napakaganda ni Mommy! Napakagaling ni Mommy! Mahal, ang ganda mo.